Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy na ipapakita para sa mga Aries. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang una mong mystical card ay change. Yung changes na mangyayari sa buhay mo ang magbibigay sa iyo ng oportunidad. Yung changes na mangyayari sa buhay mo ay hindi mapipigilan. Kasi positive naman ito na yung changes, ibig sabihin merong improvement or growth na dapat mong i-apply sa buhay mo. Kaya pala kailangan ng changes kasi may mga challenges na nangyayari sa buhay mo na ang magiging solution ay yung pagbabago, yung matanggap mo ito at saka yung magiging option mo ay yung pag-unlad mo, growth or improvement. Pagkatapos naman ng mga challenges na dumarating sa buhay mo, makakatanggap ka ng magandang reward. Siyempre, sino ba naman yung gustong palitan yung mga nakasanayan na pero alam ng universe kung ano yung dapat at saka nararapat sa buhay mo. Three, New Life, Abundance, and Spiritual Awakening. O, pareho lang din. Meron nga talagang changes na mangyayari sa buhay mo na mas positive. At ipapaalala ng spirit guide mo sa iyo kung ano yung dating ikaw. Gamit naman ang tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. The High Priestess, the Devil in Reverse, 8 of Wands. Ang ginawa mo sa mga trials na dumarating sa buhay mo ay dumistansya ka o kaya hindi mo ito masyadong inisip. Pwedeng dahil sa busy ka rin sa ibang prioridad, kumbaga medyo nakalimutan mo. At nagkaroon ka ng realization na sa pag-solve mo ng problem, hindi naman pala kailangan tutok ka sa problema. At dahil sa space na in-apply mo sa buhay mo or sa situation, marami ka pang nalaman or natuklasan. Alam mo na kung paano susolusyonan yung problems mo at ang ilan naman ay nakamit mo yung goal mo. Sa career or negosyo, meron kang malalaman na impormasyon na makakatulong sa iyo. Ang ilan sa inyo alam mo na kung paano mo gagampanan yung trabaho mo o kaya paano pauunlarin yung career mo. Ang iba naman, iiwasan mo yung mga toxic na person sa career o kaya negosyo. Magaling ka kasi sa trabaho mo or negosyo, kaya may mga person na gusto kang pabagsakin. Yung mga taong ang hangad ay yung mawalan ka ng kumpiyansa sa sarili or mawalan ng tiwala. Ikaw na mismo yung iiwas sa ganitong sitwasyon. Ang ilan na nasa relationship, marami kang natuklasan patungkol sa person mo. At magiging safe ka na sa person na mapanlin lang or mapanakit. Pero itong gagawin mong aksyon, hindi ganon kadali kasi hindi tatanggapin ng person mo. Patatawarin mo siya ulit or pagbibigyan.
At ipapakita niya sa'yo na babawi siya sa mga pagkukulang or mali. Itong The Hierophant ang nagsasabi na huwag mong isipin na yung buhay ay unfair sa iyo. Nilikha ka ng Diyos na kumpleto na para makaya mong masolusyonan yung problems mo gamit ang isip at saka pambalanse, yung pakiramdam. Na para maging fair yung mga decisions mo, anuman ang piliin mong landas. Malaki ang potential mo at meron kang kakayahan, kaya huwag mag-give up. Para sa ilang single, dahil sa pagiging confident mo, merong potential person na makakapansin nito. Nababasa niya kung ano yung karakter na meron ka at kung ano yung kahinaan mo. Yun yung tatargetin niya. Ang payo ng mga cards ay mas i-enjoy mo na lang yung sarili mong kalayaan kesa sa ma-obsess or magkagusto ka sa person na hindi naman nagseseryoso. At kung susubukan mo na maging magkarelasyon kayo, hindi rin magtatagal. Ang ilan kasi sa inyo nasa ibang bansa, doon lang kayo nagkarelasyon, tapos hindi na natuloy. 7 of Swords, 10 of Wands, at the Judgment. Itong cards na ito ang nagsasabi na merong person na bully o kaya mapanlin lang. Maharap mo ito at saka matatapos mo ng tama. Kaya ganyan ang trato sa'yo ng ibang tao kasi pinapakita rito na marunong ka makisama at saka mabuti ka. Pero meron kang positibong desisyon na gagawin para sa sarili mo na malaki ang magiging tulong sa iyo. Para magkaroon ka ng clarity at saka magkaroon din ng payapa na buhay. Nakatatlong cards ka na matatapos mo na yung mga mabagal na progress, delay, or trials na dumarating sa buhay mo. Paalala din itong mga cards na huwag kang paapekto sa mga taong humuhusga sa iyo. Maniwala at magtiwala sa sarili kasi tama naman yung mga ginagawa mong desisyon, hindi naman panlalamang sa kapwa. Sa financial, mag-ingat sa scammer at saka sa magaling gumawa ng kwento at saka sa mga nanghihiram ng financial na hindi na maibabalik sa iyo. Merong person na sisisihin yung sarili kung bakit ba nagtitiwala agad sa ibang tao. Alam ng universe na pinaghirapan mo yung financial pero wag mo tong gawing malaking issue. Mag-ingat ka next time. Sa kung paano mo gagamitin yung financial na meron ka. Ang ilan na nasa relationship, ang dami mo kasing responsibilidad na dapat tinutulungan ka ng person mo. Kaso ibang aksyon yung ginawa niya, kundi pansarili lang. Itong Knight of Pentacles ang nagsasabi na ang universe ay patuloy kang susuportahan, bibigyan ka ng guide na para sa tamang direksyon mapunta ang buhay mo. Magkakaroon ka ng oportunidad sa career o kaya sa negosyo na may magandang kita. Kaya nasabi kanina ng ibang cards na huwag gawing issue yung financial. May kasabihan nga 'di ba, God will provide kung ano yung mga kailangan mo. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, yung person mo, yung pansariling kapakanan yung naiisip niya. At kesa magsisihan, pag-usapan nyo ng person mo kung ano yung kakulangan sa relationship nyo or kung ano yung dapat ayusin.
Para naman sa ilang single, dahil busy ka sa karir mo o kaya mas gusto mong bigyan ng panahon ang sarili, hindi mo tuloy alam kung gusto mo bang makipagrelasyon or trabaho na lang. Ang ilan, nakatatlong cards ka na hindi ka ready na magkaroon ng bagong karelasyon. Hindi mo na sila kinikilala, kumbaga iniisnab mo. Maraming nagkakagusto sa'yo, naka-dalawang cards ka na. Yung iba, palihim, ang iba naman, harapan mismo, sinasabi sa iyo. Queen of Swords, the Hermit, at Eight of Pentacles in reverse. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na final na yung decision mo. Alam mo na yung katotohanan at paninindigan mo kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. At ito yung panahon na wala kang takot at saka gusto mo na maging mag-isa. Kaya ka nagfo-focus sa sarili mo kasi marami ka ng oportunidad or na-miss na pagkakataon, bumabawi ka. Isinasaayos mo na lahat yung mga maling desisyon na nagawa mo. Wala namang problema sa mga maling desisyon. Ang importante ay binabago mo yung sarili mo sa positibo. Ginagawan mo ng paraan or solution yung mga challenges sa buhay mo. Ina-apply mo na dito sa cards na ito o sa panahon na ito yung changes na pinakita ng mystical cards. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, dahil sa kalungkutan, naapektuhan yung health mo. Mas maigi na ipahinga mo muna yung sarili mo or magkaroon ng bagong hobbies. Kailangan ng disiplina para maibalik mo yung katawan mo sa dating healthy. Para sa ilang single, naka-4 na cards ka na nag-e-enjoy ka sa pagiging single mo. Pero darating yung time na magiging ready ka rin na ma-in love. At dahil sa matagal kang naging single, nawawala yung confidence mo sa sarili kahit gusto mo na magkaroon ng love life. At ang advice ng cards ay maglaan ng oras para sa romantic life mo. At para sa ilan na nasa relationship, merong person na magbibigay ng advice sa iyo patungkol sa relasyon. Itong Queen of Cups ang nagsasabi na wala ka ng takot na harapin yung future mo. Kasi nasubukan mo na yung kakayahan at kaalaman na meron ka. At pipiliin mo na yung mas positive na sitwasyon sa buhay. I-release mo na rin kung ano yung mga nagpapabigat sa damdamin mo or sa isip. Kung ang ilan ready na sa changes, ang iba naman nasa proseso pa lang. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, mag-e-effort ka pa rin na maayos kayo ng person mo. Pero yung person mo yung hindi nagko-connect sa iyo. Ang ilan kasi na nasa relationship, yung person mo napaka-workaholic. At ang gusto niya, yung nasusunod yung mga gusto niya at saka na-appreciate siya, lalo na kung manggagaling sa iyo. Ito yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Scorpio, Aries, Gemini, Virgo, Leo, Libra. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman ay posibleng andito yung letra ng pangalan mo or letra ng pangalan ng person mo. A, C, M, Y, L, D,
D.